minuto na makalipas sa alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Nako, hindi pa nagpapalit kalendaryo natin April 1 uy. Aono na tayo ng Abril 2024. Ngayon po ay Lunes. Sa ulo ng ating mga balita, mainit na panahon asahan sa malaking bahagi ng bansa. Epekto ito ng easterlies. 5 lugar nakapagtala naman ang mapanganib na heat index kahapon. Face-to-face classes sa Iloilo City sinuspinde ng 2 araw dahil sa nararanasang mainit na panahon. Lieutenant General Manny Peralta tinalagang OIC ng pambansang pulisya. Investment missions ng Pangulong BBM nagbunga na. Gentleman's agreement ng dating Pangulong Duterte sa China hindi obligadong sundin ng Marcos administration ayon naman sa isang maritime expert. Bakuna kontra tignas. Ikinasa ng Department of Health sa BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita. Asahan ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa, partikular na sa eastern section ng Northern at Central Luzon. Epekto ito ng easterlies. Ang easterlies ay ang mainit na hanging nagbumula sa karagatang Pasipiko. Ngunit ayon naman sa pag-asa, asahan din ang maulap na papaurin at isolated rain showers o thunderstorms dahil naman sa localized thunderstorms. Samantala, 5 lugar naman sa bansa nakapagtala ng dangerous heat index sa Pasko ng pagkabuhay. Naramdaman ang heat index na 45 degrees Celsius sa Katarman, Northern Samar. Sinundan nito ng heat index na 44 degrees Celsius sa Central Bicol State University of Agriculture. Ito po ay nasa Pili, Camarines Sur at sa Apari, Cagayan. Nakapagtala rin ang mapanganib na heat index na 43 degrees Celsius sa Zamboanga City, sa Zamboanga del Sur. 42 degrees Celsius naman sa Daet, Camarines Norte. Ayon sa pag-asa, mga lugar na may heat index na 42 hanggang 51 degrees Celsius ay nasa ilalim na antas ng dangerous kahit posibleng heat stroke at na heat cramp. Gayon din ang exhaustion. Buti na lang kami sa North Cotabato nitong nakalipas na mga araw, nitong weekend, ay nakaranas ng mga pag-ulan. Medyo may kalakasan Sinuspende naman ng Iloilo City Government ang face-to-face classes sa syudad mula preschool hanggang senior high school ngayong Lunes, April 1. Kasunod ito ng executive order na nilabas ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa kanyang social media. Tatagal ng 2 araw o hanggang April 2 ang suspension ng classes. Yung face-to-face lang maliban lamang kung ito pa i-extend. Ang suspensyon ay bunsod ng matinding init na panahon na naranasan sa gitna ng summer at epekto pa rin ng El Nino. Asahan namang makakaranas sa matinding init at alinsangan ng panahon ng mga estudyante sa pagbabalik nila sa mga paaralan after ng Holy Week. Yan ay makarangitaya ng pag-asa ang posibleng 38 hanggang 41 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila. Sa Capiz naman, sinabi ng ahensya, posibleng pumalo ng hanggang 48 degrees Celsius ang heat index. Maaaring magdulot na ito ng heat cramps o heat exhaustion. Una nang nagpahayag ang DepEd na may kapangyarihan ng mga school heads na magsuspende ng klase sakaling makaranas sa matinding init ng panahon ngayong summer. Kaya para sa mga mamis dyan ingatan natin ang ating mga chikiting. Siguraduhin na sila po ay nakakapaligo pag uwi galing ng eskwela. Amoy araw ba sila pag uwi galing ng lakwatsa o ng eskwela? Abay, dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis gamamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalabot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP.
Kaya mga misis sa Chalasyo, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Itinalaga bilang officer in charge ng Philippine National Police si Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Emmanuel Peralta. Epektibo ang pag-upo ni Peralta bilang OAC Chief ng Pambansang Pulisya simula kahapon March 31. Ang pagtatalaga kay Peralta ay nakasaad naman sa memorandum ng Malacanang na may petsa pang March 27, 2024, pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin at ipinadala kay Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Tatagal ang pagiging OIC ni Peralta hanggang makapagtala ang Pangulong Bongbong Marcos ng bagong chief ng PNP, kapalit naman ni Benjamin Ocorda na tuluyan ng nagretiro kahapon. Actually, na-extend lang po si General Ocorda. Kaya inaasahan ngayong araw na ito ang turnover of command dyan po sa PNP. Nagbunga na ang investment mission ng Pangulong Bongbong Marcos sa tulong ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. At ang ebidensya dito ayon kay Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales ay ang assessment ng HSBC Global Research na ang investment environment ng bansa ay nagiging maganda na. Sinabi ni Gonzales na nakikita ng mga dayuhang mamumuhunan ang Pilipinas bilang isang potential profitable investment destination na dapat umanong ipagpasalamat kina Pangulong Marcos at Speaker Romualdez na nagsulong para may sabatas ang panukalang may kinalaman sa pagdinegosyo at ekonomiya. Tinukoy ng kongresista ang US Trade Mission sa Pilipinas na nangako ng $1 billion na pamumuhunan, samantalang ang manasungkit na investment pledge ng Pangulong Marcos naman ay umabot ng ilang bilyong dolyar. Sinabi ni Gonzales na tinutulungan ni Speaker Gonzales at ang Kamara ng Pangulo upang dumami ang mga foreign direct investment ng bansa sa pamamagitan ng pagpasa ng mga kinakailangang panukala. Hindi naman obligado ang Pilipinas na sundin ang umano'y gentleman's agreement ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at China. Ito naman naging pahayag ni Professor J. Batumbacal, isang maritime law expert, ukol sa isinawalat ng dating presidential spokesperson na si Harry Roque. Ang kay Batumbacal, kung isang secret agreement lamang at hindi alam ng buong opisyal ng gobyerno, hindi ito kailangang sundin ng mga susunod na administrasyon. Sinabi pa na eksperto, walang malinaw na posisyon ang gentleman's agreement at salungat ito sa national interest ng Pilipinas. Kung hindi alam yon ng the rest of the government, walang obligation ang the rest ang natitira sa gobyerno at yung mga susunod na administrasyon para sundin yun. Yung supposed secret agreement na yun, no? Ano ba talaga ang laman? Ang agreement daw ay i-maintain yung tinatawag na status quo. Agreement daw, hindi daw i-repair itong Sierra Madre. Hindi na yan status quo dahil ibig sabihin, ikaw mismo, pababayaan mo na mabulok at mawala yung sarili mong posisyon doon. Uumpisahan na ang bakunahan kontra missiles sa tigda sa Bangsamoro regions ngayong araw. Mula January 1 hanggang March 13, nakapagtala ang Ministry of Health ng Bangsamoro ng 592 cases ng tigdas kung saan 521 sa mga ito hindi bakunado. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, target nilang bakunahan ang 90% ng mga individual sa BARM upang makontrol ang outbreak sa rehiyon. Patay sa ulat nakuha mula sa BARM, tumaas ang kaso ng tigda sa lugar dahil sa matagal ang paghahanda bago payagang magkaroon ng bakunahan ang mga taga-roon. Ayon sa nare-report po sa amin, marami po kasing pagpapaalaman. So, hindi nakakadesisyon kaagad ang mga kababaihan. Kailangan po may approval ang kanilang mga asawa at yung mga leader na tribo po nila. Oh. Kaya, ganun po yung paghahandang ginawa muna bago po magkaroon ng pagpapapalala. Kinalma naman ang Department of Health ang publiko sa gitna ng outbreak ng anthrax sa Laos at border control ng Thailand. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, wala pang kaso ng anthrax sa Pilipinas ngayong taon at 82 suspected cases lamang ang naitala sa nakalipas na 7 taon. Very low ang chance ang madalin ang sakit ng karamihan sa mga Pinoy. Hindi ito banta sa general public. Paliwanag ni Tayag, ang high-risk anthrax ay mga magsasaka at
ganun ba yun? High risk daw po sa anthrax ay mga magsasaka. Kaya ingat po yung ating mga magsasaka ha. Mga veterinarian, livestock personnel at iba pang manggagawa na humahawak ng hayop at ng kanilang mga produkto. Kaya pinapayuhan ng Department of Health ang publiko iwasan ang pagkain ng hilaw o ma-uncook na karne at mga meat products. Nagkakaroon ka po ng skin rash, tapos ito ay lumulubog, nagkakaroon ng pagtutubig, tapos nangingitim po yan, parang namamatay yung parte po ng balat na kung saan ay nahawa po doon sa hayop. Kaya ang at-risk po dyan ay na kumakatay po ng namatay na hayop na tinamaan ka ng mga animal. At wag po tayong kakain ng karne na wala pong seryo ng Bureau of Animal Nutrition. Una nang sinabi ng World Health Organization na maaaring dapuan ng anthrax sa mga tao sa pamamagitan ng contact sa infected na hayop o mga kontaminadong produkto. Nag-remit naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ng kabuuang 4.57 o 4.59 billion pesos na cash dividend sa National Treasury na naglalayong masuportahan ang mga hakbangin ng gobyerno upang matiyak ang patuloy na paglago at pagunlad ng ekonomiya ng bansa. Ang nasabing remittance ay kumakatawan sa 75% ng net income ng PAGCOR para sa calendar year 2023. Ito ay mas mataas sa karaniwang 50% remittance bilang tugon. Nahirit naman ni Finance Secretary Ralph Recto na mag-advance ng karagdagang 25% ng dividendo upang mapondohan ang mga gastusin ng gobyerno. Iniugnay naman ni PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco ang tumaas na kontribusyon sa dividendo sa matatag na kita ng PAGCOR mula sa gaming operations noong nakarang taon, nakapagtala ng 79.37 billion peso gross revenue at net earning na 6.13 billion pesos kaya't nagbigay daan sa mas mataas na dividend rate declaration. Sinabi pa ni Tenco na ang remarkable o kahangahangang income performance ng PAGCOR noong 2023 ang naging daan para sa mas mataas na dividend contribution sa national government at ito'y pagpapakita hindi lamang ng tagumpay sa pananalapi kundi sa hindi natitinag na commitment ng PAGCOR para sa national development. Mamalengke muna tayo. Nasa Pasay Public Market ngayon si Noche Caca sa RH 27. Noche, good morning. Ngayong buntag, Kuya Angel, ngayong Monday morning, ito na yung presyo ngayon dito sa Pasay City Public Market. Ang isda, Kuya Angel, yung galunggong 240 ang kilo, anumahan 360, tilapia 150, habang ang bangus nasa 240 ang kilo. Ang baka naman, Kuya Angel, 460 ang kilo, yung manok 180, liempo 360 ang kilo, habang ang baboy 320 ang kilo. Ang patatas naman, Kuya Angel, 120 ang kilo, kalamansi 60, patola 80, habang ang ampalaya 120 ang kilo. Kung kayo naman ay naghahanap ng broccoli, yung local 150 ang kilo, habang ang imported na broccoli 250. Singkamas 70, labanos 60, yung puting sibuyas local 80 pesos ang kilo, Taiwan na pechay 70, habang ang toge 40 ang kilo. Isama na rin natin yung sibuyas sa pula na local 70 pesos ang kilo. So yan ang presyo ngayong Monday morning dito sa Pasay City Public Market o mas kilala bilang Libertad Market. Mula sa kananan sa Pilipinas, DCR8, sa Konsinatsi Kakasutuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Noche, at para may dagdag tayong pamalengke, eto na ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. 22,000 na. 22,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Yun. Uy, galingan nyo naman. Hindi na ako magbibigay ng dagdag na clue dahil yung mga tumuto kahapon sa Radyo Henyo, malamang nakuha ang isang giveaway clue. Ayan ha. Ang inyo pong mga sagot na
Kasi muntik-muntik ka na talaga nakuha eh. 22,000, 22,000. Malaki-laking pondo na rin yan. Maraming bigas na mabibili yan. Ipapadala po ninyo sa 0919-282-6.5. Sundin ang tamang format po ng pagte-text. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Wala pong pwedeng, hindi po tatanggapin yung sagot online. Pwede kayong sumagot online, pero yung text line ho ang bibilangin natin. 0919-282-6.5. Sundin ang tamang format ng pagte-text nga po. At isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Anong binagsakan? Saan siya bumagsak? Yan po inyong huhulaan. Maganda umaga, Pilipinas! Huwag nyo naman pa umuti ng 100,000 yan. Kaano naman matagal na yun. Uy, isang pulis patay na malunod sa dagat sa Sorsogon. Marami-rami hong insidente ng pagkalunod ang naitala kahapon. Itong weekend. Tuloy pa po ang summer dahil Semana Santa pa lamang huy naranasan. Kaya nga balik eskwela mga estudyante. Detalye na balita mula kay Roel Saldico, RH18. Roel. Patay ang isang pulis patapos man itong malunod habang naliligo sa dagat sa barangay Buenavista sa Gubat, Sorsogon pasado alas 6 ng umaga kahapon. Kinilala ang biktima na si Patrolman Joseph Agnote, 26 at aktibong miyembro ng 503rd Maneuver Company ng PMP sa Bicol. Ayon sa ulat, pumunta sa resort ang biktima kasama ang mga kaibigan para mag-outing. Kinabagahan naman ito ay ng Easter Sunday ay lumangoy ito sa dagat, ngunit hindi na ito makitang umahon. Kagadaman ng responde ang mga ilang tao sa lugar at subukang sakuluan ang biktima. Isinugod naman ang patrolman sa ospital. Ito ay idinitara naman na dead on arrival. Ito ang DZRH Kanolan sa Pilipinas, Roel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mabalos Roel. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. 21 million pesos nalaga naman ang smuggled na sigarilyo. I-deliver sana sa Digos, Davao del Sur. Naharang sa Sarangani Province. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam kayang Angel. Naharang ng joint elements sa inilunsad na entrapment operation ng isang fishing vessel na loaded ng R&B brand smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 21 million pesos sa bahagi ng Tampat Point, Batulaki, Glan, Sarangani Province. Kasamang kinumpiska na magkatuwang na pwersa ng Police Station 2 ng General Santos City Police Office, Philippine Navy, Bureau of Customs, PDEA 12 at MARPSTA RMU 12 ang kinargahang fishing boat na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos. Habang arestado naman ang 16 individual sa may 3 minors na sakay ng nasabing fishing vessel na walang maipakitang required documents, dahilan na inaresto ang mga ito under investigation. Sa isinagawang investigasyon mula sa Bureau of Customs, nabatid na nanggaling pa ng Tongkil, Bagingi, Sulu ang milyones sa halaga ng kontrabando na i-deliver sana sa Digos, Davao del Sur. Inihahanda na ang kasong isasampa sa mga tripulante bilang paglabag sa Section 1401 ng Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sokran Jun. Higit naman sa 12,000 fully grown marijuana plants ang pinunot sa inilaban ng PNP at PDEA sa kabundukan ng Aguilar, Pangasinan. Masantos siya kabasan si Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38 Freddy. Sa ikalawang pagkakataon muling nagsagawa ng eradication of marijuana plantation ng PNP at PDEA sa bulubunduking bahagi ng Sitio Mapitas sa Barangay Lawag sa bayan ng Aguilar. Magugunit ang noong Martes Santo lamang nagsagawa ng kaparehong operasyon ng PNP at PDEA sa nasabing lugar kung saan winasak nila ang nasa 19,000 fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 3,800,000 pesos at pagka-aresto ng 2 minor de edad na cultivator, habang nakatakas naman ang marijuana grower na si
si Rudy Maliare, chieftain ng Sitio Mapita. Ayon kay Aguilar Chief of Police Major Mark Ryan Taminaya, sa kanilang masusing investigasyon sa dalawang naaresto, nabanggit nila na may taniman pa sa kabilang bundok sa kaparehong lugar, kaya muli nilang inakyat noong Huwebes Santo at binunot at sinilaban muli ang nasa 12,600 pieces na fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 2,520,000 pesos at nakumpiska din nila ang 250 grams na marijuana seeds na may halagang 6,250 pesos. Patuloy pa silang naghahanap ng iba pang mga taniman ng marijuana sa bundok habang pinaghahanap si Chieftain Maliare upang papanagutin sa kaniyang kasalanan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Freddy. Samantala, 6 na individual na aktiwhan naman gumagamit ng illegal drugs sa Dinalupihan, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa kulungan bumagsak ang 6 na individual na hindi nagawang mangilin ng araw ni Semana Santa matapos na maaktuhan ang mga ito na gumagamit ng ipinagbabawal na droga sa isang bahay sa Barangay Roosevelt, Dinalupihan, Bataan. Sa ulat ng Dinalupihan PNP, nagkasa sila ng drug bypass sa target na isa sa 6 na naarestong drug suspect at nang positibong makabili ng droga ang nagpanggap na buyer ng droga, dito na inaresto ang target na drug suspect. Subalit, nakita ng mga otoridad ang 5 pang nasa loob ng bahay nito na naaktuhang nagpapatsesyon ng droga. Kabilang sa naaresto ang isang bagong laya o ex-convict sa kasong murder na nakulong ng mahigit sa 10 taon. Nakumpiska sa mga naaresto ang 3 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 20,400 piso. Dinala ang mga nadakip sa Dinalupihan Municipal Police Station. Ganon din ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kasong isa sa paglabag sa Section 5, 13 at 14 ng Article 2 ng Republic Act 9165. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny. Kaya paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Nakakamiss talaga si Digong, ano ha? Ngayon tumitindi na naman ang problema sa illegal drugs. Dami nating nakakausap, ang sabi nila parang nasayang yung naging effort no na wakasan. Masog po ang maraming nagpupush ng illegal drugs sa Pilipinas. Magandang umaga sa mga taga Hayward, California, USA Bay. At sa mga suki din ho natin dyan sa Houston, Texas, ha? At saka siyempre, yung mga taga Las Vegas, Nevada, ha? Ipinagdiwang ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang ika-79th birthday kasama ang pamilya sa Davao City. Simpleng salo-salo ang ginanap sa bahay ni Mayor Digong sa Doña Luisa Subdivision noong Huwebes Santo. Present sa selebrasyon ang anak nitong si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at ang kanyang mga apo. Nandun yung kanyang manugang, ang mister ni Vice President Inday Sara na si Atty. Man Scarpio. Nagpadala ng cake ang malalapit na kaibigan ng Pangulong Duterte, partikular na si Senator Bongo. Ay inipan naman ito sa tulong ng kanyang mga apo. Kita ho ninyo, ha? Napakasimpleng mama. Yan o kanyang tinutuluyan dyan ho sa Davao, ha? Happy birthday, Mayor. Tinawag namang OA ni Senator Amy Marcos sa mga kritiko ng Gentleman's Agreement ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China. Ayon sa Senadora, praktikal lamang ang ginawa ni dating Mayor Digong para payagan ng tropa ng gobyerno na magbitbit ng tubig at pagkain sa BRP Sierra Madre. Normalan niya sa sinumang punong ehekutibo na gawin ang nararapat para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa maritime territory ng bansa sa pamamagitan ng isang verbal agreement. Punto pa ni Senator Amy, irresponsable ang Pangulo kung hinayaan itong malagay sa panganib ang buhay ng mga sundalo at mga sibilyan. Hindi niya maituturing na pagtataksil ang ginawa ng dating Pangulo at hindi naman ito namigay o hindi naman ito ipinamigay ang Ayungin Shoal sa Beijing. Sinabi pa ng Presidential Sister, walang irregularidad sa Gentleman's Agreement dahil pinasok lamang ito para mapanatili ang kapayapaan sa tensyonading bahagi ng West Philippine Sea. Ginawa ni Senator Marcos ang pahayag matapos sabihin ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio na nagkubli bilang Gentleman's Agreement ang pagsuko
ni Duterte sa sovereign rights sa Ayungin Shoal. Maganda umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today. Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. At mapahirapan ang self-con sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding bansa based on test at chocolate, mud and Sembonon cotton. Gawa po ito ng ACS. 28, makalipas ang alas 4 ng umaga. Balik-balita tayo. Tinatawagan natin muli ang lahat ng mga kumadrona. The Philippine League of Government and Private Midwives Incorporated will celebrate its 25th National General Assembly. Ang tema po ngayong taon, Embracing Silver Lining of Midwifery Profession. Rise up, look forward, shine. Ba? Ganda umaga po kay Asek Cecil Bangcasantos at sa mga miyembro at mga opisyal ng PLGPMI. Gaganapin ang kanilang Grand General Assembly o National 25th National General Assembly April 23 to 25 sa SMX Convention Center sa Davao City. Para po sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan daw kayo sa inyong sekretariat sa 0915-855-1119. At dahil pinag-uusapan ho mga kumadrona, abay siyempre huwag natin kalimutan proteksyonan ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol. Specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Pagkapon man natin gamitin, no problem, hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ayan, 32 makalipas ang alas 4. Alam ba niyo si Ogie Alcacide naging emosyonal nang tumuntong muli sa GMA7? Kung bakit, alamin natin sa report ni Gorgie Rula. Good morning, Gorgie. Sa darating na Sabado, April 6 ay mapapanood na sa GMA7 ang It's Showtime. Bahagi ng promo nila ay naglaro ang ilang host ng natulang noontime show sa Family Feud ni Ding Dong Dantes. Ngayon pa lang ay pinag-uusapan na ang guesting nilang iyon na kung saan ay sobrang saya raw ang mga ginawang bardagulan ng mga host na pinangungunahan ni na Vice Ganda at Ann Curtis. Sobrang tuwa rin ng mga staff ng natulang game show dahil nakachikahan at nakapag-selfie pa sila sa mga sikat na kapamilya stars. Pero ang medyo nagsenti pala ng pagdating niya ng GMA7 ay si Ogie Alcacide na isa sa mga naglaro. Medyo emotional daw siya ng pagbalik niya ng studio ng GMA7 dahil dati naman siyang nagsushow doon nung naging bahagi siya ng musical variety show na SOP. Bukod pa riyan ay naalala ni Ogie na siya ang kauna-unahang host ng Family Feud dito sa Pilipinas. Pati ang ilang staff ng Family Feud ay dati ring nakatrabaho ni Ogie kaya sobrang tunga nila nang makita nila roon ang singer-songwriter. Ang wish nga ni Ogie Alcacide ay makapag-reunion daw silang mga host ng SOP doon sa GMA7. Inaabangan na itong pagpasok ng It's Showtime sa GMA7 sa April 6 na inaasahan nilang makakatalo sa Eat Bulaga ng TVJ sa TV5. Abangan natin yan mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DCRH. Ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Samantala, uy, batiin ko muna ng happy birthday yung aking magandang kapatid. Belated happy birthday actually. Ang aking kapatid na si Leticia Encio. Si Teteng. Tawag namin kay Leticia ay Teteng. Happy birthday, Teteng. Ayan, kasama niya ang kanyang mister na gwapo. Si Kuya Elmo. Teng, happy birthday, ha? And belated happy birthday din sa ating kaibigan si Dr. Winnie Layos. Doc Winnie, ano na pala siya ngayon, dual citizen, pero hindi halata, parang 59 lang. Happy birthday. And congratulations naman kay Dr. Frank Gali. Si Dr. Frank Gali po ay nahirang na pala, hindi man lang namin nalalaman kaagad, na direktor ng Veterans Memorial Medical Center. Dr. Frank Gali, proud sa iyo ang mga mapitagan. Yan, mistaho namin sa Class ATC si Dr. Frank Gali. Yan,
Teka nga pala, meron nga pala tayong mahalagang announcement dito. Sa mga naghahanap ho ng trabaho, baka kinakailangan ho ninyo ng dagdag na pagkakakitaan, meron pong libreng training ang TESDA with daily allowance. Naghahanap po ng 25 scholar for food and beverage services. Mukhang Canada yata ang deployment nito eh. Ang qualifications daw po, dapat mag-commit ng training within 60 days. 45 days online at 15 days na face-to-face. At least 18 years old, no age limit as long as physically capable. Must at least be high school graduate or kaya college graduate. Ayan ano po nga ba yun? Marami itong mga qualification na hinahanap. Sabi ni Yusek Bless lang tayo na Yusek Bless, magandang umaga sa iyo. Ito. Must be able to provide copy of Form 137 or transcript of record and PSA birth certificate. Must have gadget and stable internet connection. Classes will be hybrid kasi nga po mix ng online at face-to-face classes at Canadian Tourism and Hospitality Institute. Second floor, Paragon Plaza and sa Corner Reliance, Mandaluyong City. Para po sa mga interesado, pwede ho kayong magtanong sa 0917-527-5301 o sa 824-31590. Umaga, Pilipinas! And speaking of doon sa mga pupunta ho ng Portugal at Egypt, pagka nagdi-dinner pala kayo doon, wag ho kayong hihirit ng asin, at saka pepper. Kasi magagalit sa inyo yung chef. Insulto pala sa kanila yan, Pagka doon ho sa mga magbabakasyon, sa mga dadayo dyan po sa Egypt at Portugal, kapag kayo po yung nagdi-dinner, lalo kung fine dining, huwag kayong hihirit, parang matabang, pahingi nga ng asin at saka ng paminta. Nako, malaking insulto daw po yan para sa chef. Ayan, pumunta na lang ho kayo ng Croatia. Pag pumunta ho kayo ng Croatia, puntahan ho nyo yung town ng Hum. Ang town ho naman ng Hum ay tinuturing na pinakamaliit na town sa kanilang lugar kasi ang population lamang po nito ay 30. 30 lang ho ang inyong makakasalamuha ng mga mamamayan sa bayan ho ng Hum dyan po sa Croatia. Ayan, Ngayon, kung kayo ho naman mahilig sa mga maikli, sa mga jutes, ang pinakamaikling escalator ho naman ay matatagpuan sa Japan. Ewan ko naman dito sa mga taga Kawasaki, Japan, bakit yung Puchilator, pinakamaliit na pinakamaikling escalator ay kanilang ilagay. Bantakin nyo, 5 steps lamang. Katamaran. Katamaran. Meron pa akong last question. Ano ang capital ng South Africa? Sige nga, Ivan. Pretoria? Yes, tama. Ano ba? Dami. 3. Hindi isa, kundi 3 ang capital po ng South Africa. Ayan, ilabas nyo na kasi. Pretoria lang alam ko. Ayan, Cape Town at saka isa medyo mahirap ang bigkas ilabas nyo na nga RCV, ilabas mo na yun sa South Africa, Bloemfontein. Bloemfontein. Yan po yung 3 lungsod na capital ng South Africa. Sila lang yata sa buong mundo ang bansa na may 3 capitals. Hirap hirap tuntunin yan, ang takin niya 3 capitals. Anyway, dako na muna tayong Tacloban. Local na muna tayo. Maganda umaga, Pilipinas! Tiniyak po ng PNP walang hard killer sa lungsod ng Tacloban. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Tiniyak ng PNP na walang mga hard killer sa lungsod ng Tacloban. Ito ang sinabi ng Tacloban City Police Office City Director Police Colonel Michael Palermo. Ayon kay Colonel Palermo na walang namomonitor ng kanilang intelligence na may taga-Tacloban na binabayaran lang para pumatay ng isang tao. Subalit, pinagting pa ng PNP pagbabantay sabagat kung may malaman nila ay kanila itong agad arestuhin kung nakagawa na ng krimen. Inihayag ito ni Colonel Palermo matapos masampa ng kasong murder
ang dalawang sospek na bumaril dahilan ng pagkamatay ng isang negosyante sa Tacloban na nakilala kay Lidio Moro, 50 anyos ng barangay 28 Gomez Street sa lungsod. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si Arstrato Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat Jimmy. Nanawagan naman si Senator Bongo para sa mabilis na aksyon upang ayusin ang electric supply ng Island Garden of Samal. May buntag sa mga taga-Davao ha. Lalo na ngayong nasa kalagitnaan ng tag-init at nararamdaman ang mataas na heat index sa malaking bahagi ng bansa. Ang kay Senator Go, malaking perwisyo sa halos araw-araw na brownout para ho sa mga taga-Island Garden of Samal, ganyan din sa mga dayuhan. Apektuhan nito ang negosyo, kabuhayan at ang turismo. Sinabi ni Senator Go na ilang beses na rin siyang nanawagan sa Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco. Ayusin ang supply ng kuryente sa isla ng Samal, ngunit nakalipas ang 9 na buwan, ala pa rin nangyayari. Sinabi ni Senator Go na bilang miyembro ng Senate Committee on Energy and Public Services, maghahain siya ngayong araw ng resolusyon kasama si Senators Bato de la Rosa at Francis Tolentino na naglalayong imbestigahan ang power interruption ng Samal Island kung ano nga bang sanhi nito. At mantakin ho ninyo 9 na buwan nang nakalilipas, ganun pa rin ho ang problema ng mga taga-Samar. Itinigil na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang expansion ng motorcycle taxi kasabay ng pagtatapos ng pilot study sa Mayo. Ayon kay LTFRB Chair Chopper Guadisa, gagawa ang ahensya ng rekomendasyon sa Kongreso kaugnay ng operasyon ng motorcycle taxi. Nangangahulugan ito na hindi muna maaaring madagdagan pa ang kasalukuyang 51,000 motorcycle taxi slots sa Metro Manila. Una nang umapila ang iba't ibang transport group sa Pangulong BBM na itigil ang expansion ng taxis o ng mga motorcycle taxi sa National Capital Region dahil sa lumalalang trapiko. Nananawagan ng memorandum ang Committee on Metro Manila Development ng Kamara para sa karagdagang players ng pilot study ng motorcycle taxi. Namumurong sumalubong naman ang taas presyo sa gasolina sa unang Martes ng Abril. Ayon sa mga informante sa industriya ng langis, posible ang 30 sentimos hanggang 50 sentimos na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina bukas. Pero maaaring matapyasan ng 55 hanggang 75 centavos kada litro ang diesel. Matatandaan tumaas ng 2.20 ang kada litro ng gasolina nitong Holy Week, 1.40 naman sa diesel at 1.30 sa kerosene. Rap charges laban kay Tabuk City Mayor Darwin Entrañero dinismiss ng Ombudsman. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 na imbag na bigat kada kayo amen sa ating mga kababayan sa Norte. Romy? Nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat si Tabuk City Mayor Darwin Entrañero sa poong may kapalat sa Office of the Ombudsman matapos pagkalooban ang kanyang motion for partial reconsideration at pag-dismiss sa ipinilang graft charges laban sa kanya at pinayagan na rin bumalik sa kanyang trabaho bilang alkalde ng Tabuk City ngayong araw, Abril 1. Sa 11 pahinang consolidated order, sinabi ng Ombudsman na ang aligasyon ng overpricing sa pagbili ng Tabuk City government sa mga medical supplies at devices habang kasagsagan ng COVID-19 pandemic ay hindi napatunayan sa 8 kasong naisampa laban kay Mayor Entrañero. Una rito, inirekomenda ng Ombudsman ang pagsampa ng kasong paglabag sa probisyon ng Republic Act 3019 laban sa alkalde para sa pagbili ng di umano'y overpriced na medical equipment at supplies, subalit dinismiss ang kaso laban sa mga miyembro ng Bids and Awards Committee. Sa ipinalabas na pahayag ni Mayor Entrañero, sinabi niya na wala siyang pag-iinayang sa pagsilbi sa kanyang mga kababayan na nagtiwala sa kanya. Nanindigan at buo ang pagtitiwala na binigyan niya ng prioridad ang agarang pangangailangan ng kanyang kababayan. Idinagdag niya na para mapanatag ang kanyang isip, nirespeto nito ang unang desisyon at itinuring ang kanyang 6 na buwang suspensyon na positibong daan at tamang panahon para mag-isip ng mabisang paraan ng pagsilbi kapag bumalik na sa kanyang tungkulin at kailanman ay hindi mag-iisip ng paghihiganti.
Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Just Gina, Romy. Maganda umaga, Pilipinas! Joselito Zamora dyan sa Durban, Johannesburg. Magandang umaga sa iyo, ha? At ay birthday ni Eileen Sauro, ha? Eileen, happy birthday, ha? Binabati ka ng Niani Castillano. Ayan, okay. Ganda gising nila kasi birthday, eh. Pero marami sa atin magandang gising kasi nakapag-ultabayo. Sa panahon ho na stressful ang buhay, naku, dami ho natin kalaban yun. Puyat, pagod, stress. Nakaka-apekto yan sa ating kalusugan. Kailangan natin ng bagong kapartner. Mabuti na lang, naimbento ho ng mga Hapon ang postbiotic. At ang ginawa ho naman ng Theoxis joint venture o health venture, Theoxis health venture, inilagay po ito sa kapsula. Ang tawag ho dyan ay Ultabio. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na available sa market ngayon, rehistrado sa Food and Drug Administration at nire-recommenda ng mga doktor, lalong-lalo na sa naglalayong i-boost ang ating immune system. Ano bang ginagawa ho nito? Tutulong po ito para magkaroon tayo ng magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising. Pagka magandang gising, maganda ang mood mo sa maghapon, masigla ka. At higit sa lahat, nalabanan ho natin ang iba't ibang mga karamdaman dahil 4 na toxins po sa katawan ang ipinapalabas ho ng utak habang tayo natutulog ng mahimbing. Para po sa karagdagang impormasyon tungkol po sa benepisyo ng Ultabio, makipag-ugnayan sa 0917-110-6580. Ulitin natin, ha? 0917-110-6580 o dili kaya punta na lamang ho kayo sa Lazada at saka sa Shopee. Order ho kayo doon, ha? Basta siguraduhin ho ninyong galing yan sa Theoxis Health Ventures. O dili kaya punta ho kayo ng Mercury. Sana naman pa branch ng Mercury. Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Meron ho silang supply o stock ng Ultabio. And congratulations sa bagong tatay. Si Sir Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures. Ano? After many long years, muling nagkasupling. Thank you daw sa Ultabio. Ay, Secretary Carlito Galvez, magandang umaga po sa inyo, ha? Yan, magandang umaga po sa inyong mga nag-uultabayo. Maganda umaga, Pilipinas! Yung mga dating hindi bumabangon, bumangon daw. Ibig sabihin, bumangon na maganda. Kaya naman, kung ano-anong iniisip nyo. Binueltahan ni House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jun Isidre ang anyay malisyosong mga tanong na isinama ng Pulse Asia sa kanilang survey noong March 6 hanggang 10 para alamin ang pulso ng mga Pilipino sa economic charter change. Ayon kay Isidre, may mga tanong kasi sa survey na wala naman sa kasalukuyang isinusulong na pagre-reforma ng konstitusyon kaya't bumagsak ang bilang ng mga pabor sa panukalang tiyatsa. Partikular na pinuna ni Isidre ang tanong kaugnay ng opinyon ng may 1,200 respondents sa isyu ng pagpapalawig ng termino ng mga nakaupong halal na mga opisyal, pagpapalit ng forma ng Kongreso mula bicameral patungong unicameral, pagpapalit ng sistema ng gobyerno mula presidential patungong parliamentary at mula unitary patungong federal. Mayorya ang sumagot ng pagtutol sa naturang hakbang. Noong March 20, pinagtibay naman ang Kamara de Representantes sa ikatlot huling pagbasa ang RBH number 7. Ito'y katulad lamang ng RBH number 6 na nakabimbin pa rin sa Senado. Kinundi na din ang mga miyembro ng Kamara de Representantes ang resulta ng Pulse Asia na nagsasabing mayorya ng mga Pilipino tutol sa pag-amyenda ng konstitusyon. Hinala ng mga mababatas ang survey ay bahagi ng black propaganda na naglalayong mapahinain ang isinusulong na pag-amyenda sa restrictive economic provisions ng 1987 Constitution. Nagkakaisa din sina House Majority Leader Manuel Manix Dalipe ng Zamboanga City, Deputy Speaker David J.J. Suarez at Deputy Majority Leader Janet Garin ng Iloilo na hayaan ang mga Pilipino na magpasya kung kailangan nga bang amyendahan ang konstitusyon sa pamamagitan ng isang plebisito. Ang reaksyon ng mga mababatay sa ikaugnay ng ginawang Pulse Asia Survey na nagsasabing 74% ng mga respondent ang naniniwalang hindi napapanahon at hindi dapat amyendahan ng saligang batas. Duda rin ang mga mababata sa integridad ng layunin ng naturang survey, lalo't kabilang sa mga tanong ay hindi naman kasali sa mga isinusulong ng Kongreso. At dahil dyan nanindigan ng mga kongresistang nagtataguyod ng panukalang amyendahan ng economic provisions ng konstitusyon, mahalagang reforma sa saligang batas ang pagtugon sa pangangailangan ng lipunan at pagpapalago ng ating ekonomiya.
Iginit ni na House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe, Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, Deputy Speaker David J.J. Suarez, na hindi patas ang lumabas na resulta ng survey ng POST-Asia kaugnay ng charter change. Muling iginit na Dalipe na ang panukalang pagbabago ng economic provisions ay walang kaugnayan sa pagpapahaba ng termino ng mga nanunungkulan, kundi para lamang dumami ang mga dayuhang mamumuhunan. Oras muna sa buong kapuluan, alas 4:50. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Ay, kabilis naman ang oras. 52 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Doon ho sa mga naghahanap ho ng pangregalo pa sa kanilang mga mahal sa buhay. Ha? Huwag natin kalimutan, available po ang Tangerine Chocolate. Ha? Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ha? Doon ho sa mga gagraduate, pwede ho ninyo regaluhan ho ng Tangerine Chocolate para maintindihan nila kung paano pahalagahan ang mga produktong gawang atin. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magnaniyog sa lalawigan ng Quezon na dating maasa sa kopra, ngayon mga MSMEs na. Ano na sila, mga medium, small scale businessmen na sila. Dahil nagbebenta na ho sila ng magandang klase ho ng kakao. Mula po sa mga planting material na hinakot ni Dr. Helen Tan mula po sa Davao, itinanim sa ilalim ng mga yugan para mag-produce ngayon ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ayan, may mahigit 10 variants ho yan. Ang mga raw materials sa ginamit ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Mag-text kayo sa 0919-095-5935 o dili kaya makipag-ugnayan sa tangerinechocolate.ph para makita ho ninyo yung iba pang mga available na variants. Ayan, Tangerine Chocolate, produkto ng mga magdiniyog sa lalawigan ng Quezon. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? At alam ba ninyo na ang Tangerine Chocolate, hindi, yung dark chocolate in particular, immune booster? Kaya kinakailangan natin yan para palakasin ang ating katawan. Anthrax hindi banta sa general public. Hindi kumakalat gaya ng flu ayon naman sa Department of Health. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Good morning, Giselle. Good morning, Kuyang Angel. Kinalma ng kagawaran ng kalusugan yung ating mga kababayan sa gitna ng outbreak ng anthrax sa Lao at border control sa Thailand. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, very low ang tsansang madali ng sakit ang karamihan ng mga Pilipino at hindi ito banta sa general public. Paliwanag ni Tayag, ang high risk sa anthrax ay mga magsasaka, veterinarian, livestock personnel at iba pang manggagawa na humahawak ng hayop at kanilang mga produkto. Wala pa anyang kaso ng anthrax sa Pilipinas ngayong taon at 82 suspected cases lamang ang naitala sa nakalipas na 7 taon. Sinabi ng kagawaran na hindi kumakalat ang anthrax sa tao sa gaya raw ng flu at sanhi ang nasabing sakit ng bacterium na kung tawagin ay Bacillus anthracis. Pinayuhan din ng ahensya ang ating mga kababayan na iwasan ang pagkain ng gilaw o uncooked na karne at mga meat products. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricaport, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Giselle at belated happy birthday. Ito ang kumakalat. Matapos ang opisyal na paglulusad ng United National Leaders for Advancement and Democracy Pinasa, o yung pong UNLAD Pinasa, sa Calapan Oriental Mindoro noong March 10, patuloy itong lumalawak at dumarami ang mga miyembro sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang organisasyon sa bansa. Ang UNLAD Pinas ay isang inisyatiba na naglalayong bumuo ng plataforma para sa dialogo at diskusyon ukol sa mahalagang isyong pangnasyonal at lokal. Layan nito na patatagin ang pagkakaisa at ugnayan ng mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor. Pinangunahan ni House Deputy Secretary General Ponyong Gabunada na siyang lead secretariat ng Bagong Pilipinas Servicio Pier ang pagsusulong ng UNLAD Pinas. Binigyan diin ni Gabunada ang kahalagahan na maipamahagi ng mga eksperto at sa mga stakeholders ang kanilang kaalaman at mga pananaw sa iba't ibang issue.
Nabigyan daan sa bagong Pilipinas Servicio Fair ang pagkakaroon ng isang plataporma para sa dialogo na naghihikayat sa mga individual na tuklasin ang mga bagong pananaw at yakapin ang pagbabago. Sa pamamagitan nito, inilatag ang pundasyon para naman sa isang inklusibo at patas na lipunan kung saan ang lahat ng boses ay naririnig at pinalahalagahan. Ang programang Unlad Pinas sa isang kampanya at kilusang advokasya na naglalayong pagyamanin at palalimin ang pag-unawa at pagpapahalaga sa nasyonalismo at pagtataguyod ng bansa ng bawat Pilipino. Ang Unlad Pinas ay tumatayo bilang simbolo ng pag-asa at pagkakaisa ng Pilipinas upang mapalalim ang nationalism at aktibong pakikilahap ng mga Pilipino sa pag-unlad ng bansa. Nagbigay naman ng ₱1 milyong o $1 milyong, hindi pala piso ha. Nagbigay ng $1 milyong ang UN Food and Agriculture o FAO para sa Technical Cooperation Project na ipatutupad sa Pilipinas. Partikular na tututukan ng programa ang agri-fishery sector. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chun Laurel, ang mga natukoy na TCPs ay nakatuon sa transportasyon at agri-food system, dagdag na pagtugon sa mga lugar na apektado ng El Nino at pamumuhunan sa sektor ng agrikultura, partikular na sa aquaculture at seaweed production. Sinabi ni Laurel na ang nabanggit na technical cooperation ay lalong magpapatatag sa relasyon ng DA at ng FAO at kapit-kamay na magtutulungan para harapin ang mga hamon sa agri-fishery sector. Ito ang magsisilbing take-off point para pagkunan ng dagdag na pondo mula sa iba't ibang organisasyon para pakinabangan ng mga magsasaka at mga mangingisdang Pinoy. Hindi kaya tayo magtayo ng fishery program dyan sa Central Luzon, sa mga proyekto ng Westchester Realty. Ayan. Para may dagdag silang pagkakakitaan. Ay, wag natin kalimutan sa mga taga Central Luzon, ito pong aloko sa atin ng Westchester Realty, ang pinakamura ngayong ready for occupancy unit with easiest term by 5% lamang ang down payment, pwede pang gifts. Ang tinutukoy po natin ay yung mga proyekto nilang Sibera Mabalacan, Sibera Bacolor at Samira. At mantakin ho ninyo kung ngayon ho kayo bibili pwede pa kayong manalo ng 342 sa anumang Asian destination. Pwede ho kayong pumunta ng Japan para sa Sakura Festival ng libre, sa Singapore, sa Taiwan. Ang gagawin ho ninyo, magpa-reserve sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Pwede pa kayo humabol kasi ang Sakura Festival naman tatagal yan hanggang ano ba ngayon? April, May, hanggang May, meron pa yan lamig pa daw ng panahon doon sa ilang lugar dyan sa Sakura sa Japan. Ayan, ulitin natin 0996-501-5555 at 0947-434-5555 for your chance to win a trip for two kung gayon ho kayo magpapa-reserve. Magandang umaga, Pilipinas! Dating Pangulong Digong ipinagtangkol ni Senator Amy sa pakikipagkasundo sa China sa usapin ng West Philippine Sea. Detalye ng balita mula kay Raymond Datpaan, Saris 28. Good morning, Raymond. Todo tanggol si Senador Amy Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung totoo man na nakipagkasundo ito sa China hinggil sa usapin ng BRP Sierra Madre at ng West Philippine Sea. Kasunod dito ng mga batikos na inabot ng dating Pangulo matapos ibunyag ni Attorney Harry Roque na nakipagkasundo nga ang dating Pangulo sa China. Ayon kay Senador Amy, practical lang ang dating Pangulo dahil ayaw niya ng gulo sa West Philippine Sea. Ang kanyang sinisisi ay sina dating Senador Antonio Trillanes IV at namayapang Pangulong Noy Aquino dahil nagpabola umano sila sa mga Amerikano noong 2012. Giit ni Marcos, nagagalit ang China sa atin ngayon dahil bigla tayong naging pro-Amerika. Bunso dito ng napakaraming itinayong mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites ng Amerika sa Pilipinas. Pakiusap ni Senador Amy sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, huwag magpagamit sa mga Amerikano dahil kung may problema ang Pilipinas sa West Philippine Sea, walang ibang tutulong sa Pilipino kundi tayo-tayo lang at hindi natin kaya ang China bilang isang superpower. Mungkahin ng kapatid ng Pangulo, buksan lagi ang linya ng komunikasyon sa pagitan ng iba't ibang level sa pagitan ng Pilipinas at China.
Una nito ay nagbabala si Pangulong Bongbong Marcos na tatapatan ng Pilipinas ang ginagawang pambubuli ng China sa West Philippine Sea, lalo na ang malimit na pambubomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas na nagdadala ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Del Paz, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Ay, magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan sa Oman. Mga OFW nating kababayan dyan, ha? Maraming salamat sa inyong pagsasakripisyo at syempre sa mga dollars na inyong pinapadala. Kaya tumatatag po ang ating dollar reserve. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Si Attorney Maria Mercedes Sumagan ay Regional Director po ng DNR sa Region 11. Tatandaan ho niyo, nabalita natin na sarado ho ang trekking diyan po sa Mount Apu, mukhang na-extend dahil nga daw po sa banta ng forest fire, dala ho ng mainit na panahon. Attorney Mamer, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Angelo. Ayan. Okay po ba ang audio? Yes, ma'am. Thank you for joining us, ha. Oo. Yes, sir. Hanggang kailan ang closure? Sir, for our last meeting, last March 27, the closure would be until the end of April. End of April. It's an extension. It's an extension na po, Okay. Marami na bang ano bang history natin ng forest fire doon sa lugar? Sir, if you remember, it was in 2016 nung nasunog po ang Mount Apu. 2016? That's why, wow. 2016. Oo, March 2016 din po yun. During the El Nino phenomenon din ng taon na 2016. So we are really very careful since then. We don't want to repeat the experience. That's why the PAMBI has resolved to close the trekking activities. Okay. The first issue once was last March 19 for a 10-day closure. Then we decided to extend it. Ang sarado lang ay yung trek galing Davao, via Davao. No, all trails po. All trails. All Okay. trails po. Hanggang pero yung sa may Lake Agco, pwedeng puntahan? Bawal din po, no? Bawal din. Bawal pa pong umakyat ng Mount Apo. Lake Agco. Ano pa yung magagandang lake doon? Yung sabi na nga nila may pros yata. Nakakaranas na Yung pros. sa po yun? Sa Lake Venado. Lake Venado, sarado din. Hindi ka rin pwede pumunta. Frosting na event. Sa Lake Venado, hindi ka rin pwede pumunta. Hindi po. Ay, sarado lahat? Hindi po. Sarado po. For trekking activities. Ang allowed lang po sa area ay ang mga tao natin to conduct monitoring and inspection of the area and clean up if ever. Ano bang naging cause ng sunog ng 2016? Sir, it was due to human activities, no? It was, however, unverified, pero ang sabi is parang may naiwanan po na stove doon sa camping site. Agoy. Hindi naman po natin nahuli kasi wala na pong tao doon nung nagkasunog na. So, stove ang naiwan. yes, okay. Yung mga maliliit nila na mga stove na ginagamit sa kanilang camping. At saka hindi mo naman sila pipigilang manigarilyo pagka nandun sa taas, pagka malamig na malamig. Correct. Correct po. Pagka ganito bang panahon ng tag-init, malamig pa rin doon sa taas? Kahit na medyo tuyo yung mga... Malamig. Malamig din? Yes, sir. Malamig po according sa ating mga tao na galing po sa area. And ano usually yung trek na dinadaanan? Yang galing Davao? Meron po dito sa Santa Cruz, meron dito sa may Kapatagan at sa Davao. No. Davao Trail and Kidapawan Trails. Oo, kasi nung medyo bata-bata pa ho kami, umakyat kami diyan, inabot kami ng mga 3 araw din bago makarating doon sa sa tuktok, Pero ngayon, gaano katagal ngayon akyatin? Sir, ako din nakapunta dyan, nung bata-bata pa din ako para magkasabay siguro tayo ng mga panahon na yun. Baka nauna kayo. Nung time na yun, Kidapawan Trail, 8 hours papuntang Lake Venado and then another 3 hours sa
sa ating summit, no? Oo. Pero mas madali na ata ngayon kasi mas maganda na po ang mga trails. Pero just the same, ganun pa rin yung... Pero iba na yung excitement siguro kasi dati meron talagang yung mga incline na dadaanan mo. Di ba? Higpit talaga. Oo. Okay. Talagang namatayan ako ng pukol dyan sa Mount Apo dito. Pero yung binabanggit ho ninyo na nasunog, na ano na yon, na-rehab na ho ninyo? Na-rehab na po, kung maalala nyo po, ay pinasarado po ng mga 2 taon ang Mount Apo. For natural regeneration ng mga tanim na nandoon. Okay. And for Mount Apo to heal itself, no, naturally during that time. Although there were interventions like meron na pong mga fire lines na na-create, mga fire breaks para if ever na may sunog ulit, maiwasan naman po yung ating mga forest areas talaga. Ang karamihan naman po kasi nung nasunog ay mga grasslands, brushlands. So, yun po kasi ang mainit talaga sa sunog. Okay. Yung ating mga pero meron pa may mga sightings pa daw ng mga binaw, ng mga yung wild na deer diyan sa lugar? Sa latest report hindi po nasali sa report nila kung wala na. Meron But of course, marami pa pong wildlife dyan sa Mount Apo na iniingatan po natin. Marami pang baboy damo? Meron, sir. Oo, meron po yan. May na-rescue nga before, few years back. And binalik din po natin sa wild. Kasi famous, nasugatan. No? Famous ang Mount Apo as a home of the monkey-eating eagle, yung pambansang ibon natin. Yes, sir. Meron pa? Yes, sir. May yes, sighting pa? Meron pa po yan. In fact, ang ating Philippine Eagle Foundation ay isa po sa mga NGOs na member ng ating Protected Area Management. So, partner po natin sila sa ating pag-iingat sa ating Philippine. Yung captured yun, yung race from captivity, Pero from the wilds, meron pa? Meron pa yan, sir. Meron pa po yan. Meron pa po yan. Okay. So, kasama yan sa mga inaakyat ng mga nagtitrek. Other than reaching the summit, syempre yung chance na maka-encuentro din sa mga ganyang wildlife na binabanggit natin. Yes, baka siguro on their way up, meron talaga yan silang makikita kasi very rich naman talaga ang biodiversity natin sa Mount Apo. Wildlife, flora and fauna. Yun po ang ating mga iniingatan dyan. Itong pinapakita natin mga picture, ito yung lawak ng pinsala ng forest fire noong 2016? Ganyan kalaki? Yes, sir. Oo. Wow. These are very recent pictures, no? This was conducted, there was a rapid assessment kasi of the area, which was conducted by our Protected Area Management Office in Region 12, no? If I could just mention kung ano po ang kanilang mga nakita doon sa area. Yung report po is for an ecological assessment of Lake Venado, and then pinapacheck po natin ang status ng mga trails and campsites, and of course the impact of the El Nino phenomenon on the vegetation. So ang purpose po nagpapakonduct natin ng rapid assessment, di ba? Noong March 19 nagpa-close for 10 days. So we need to know if it could possibly be reopened or extend ang closure. So that's why nagpa-rapid assessment po. So we need to know kung safe ba and accessible, and then of course we have to consider the ecological balance, no, and yung ating water resources management kasi source of water din po natin. Pero prior to trekking, meron naman kayong binibigay na orientation, di ba? May orientation na binibigay yung mga LGU doon sa mga aakyat, lalong yung mga do's and don'ts, at saka yung pagsiguro na walang forest fire. Yung iba talaga matitigas lang ang ulo Meron po talaga yan. Meron talagang orientation that's conducted sa ating mga yung sa mga entry points ng ating mga trails. Ng ating mga ecotourism officers sa different trails. Pero minsan may nakakalusot din po. May mga nakakalusot. So, isa po yan sa mga binabantayan natin.
Napakahalaga ho kasi ng Mount Apo para ho sa mga taga North Cotabato, mga taga Davao del Sur, mga taga Davao City. Kasi yung tubig ho, na masarap na tubig na iniinom ho namin dyan sa North Cotabato, nanggagaling po sa bundok Apo. Kaya kinakailangan talaga mapangalagaan. Totoo po yan, no? Napakasarap po ng tubig natin sa Kidapawan. Yes. Oo. Anyway, maraming salamat for the initiatives na ginagawa ho ninyo, Attorney Mamero, no? Para mapangalagaan Mount Apo. And sana nga po, tuluyang ma-implement natin yung continuing mandamus together with the Red 12, para maging sustainable ang bundok Apo. Di ba? Yes, sir. It's our commitment po. Oo. Dako ba mo budget? Ma'am, dako ba mo budget, ma'am? Yes. My budget, no? May budget na allocated every year sa aming regular funds sa DNR. And we also have yung sa ating revenues collected within Mount Apo, yung ating IPAC. But it's not really enough sa mga gusto natin gawin pa for Mount Apo. So, we are trying to ask siguro some support from other sources if they could possibly help us. We have some proposals based on our action plans. Okay. Anyway, sige, maraming salamat. May ano ba dyan? May mga na-establish na mga bamboo forest? Wa pa? For bamboo forest, I know na meron po kami na budget for our National Greening Program. Pa-check ko lang po kung ano na po ang status ng mga napatanim natin na bamboo. Anyway, so yung suspension ng trekking hanggang April 30, kasi mukhang ang summer yata magtatagal pa hanggang Mayo. May chance bang ma-extend pa yan? Depende po, sir, no, sa gagawin na naman ng monitoring and assessment ng ating mga tao from our Protected Area Management Office. So, although, alam natin for the past few days, medyo umulan na. Umulan kahapon. May natural healing pa din po kasi tayo na tinatawag para sa mga Apo. So, we will rely on the reports that will be submitted to us by our person. Mga nalamig update na again, Mama Mer, ha? Thank you for joining us this morning, ha? Maraming salamat po sa invitation. Amping attorney, thank you. Ingatin po. Salamat po. Doon ho sa mga kababayan natin na nagbabalak na umakyat ho ng Mount Apo, hintayin nyo na lamang ho yung mga yung mga advisory. Pero pakiusap naman natin, alagaan nyo naman yung bundok, hindi naman ho yan, di ba? Matakin ho yung healing period na binabanggit ni Attorney Mamer 2016 ngayon 2024 pero ganun pa rin ho yung hindi pa rin ho ganun kalawak yung napapanumbalik na gubat kasi iba ho ang pinsalang ginudulot ho ng forest fire. Magandang umaga Pilipinas. May buntag sa mga taga Davao del Sur o mga taga North Cotabato. Magandang umaga Pilipinas. Baka may mga lakad ho kayo, ha. Magbaon ho kayo ng Family Alcohol, proteksyon ng pamilya laban ho sa mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Wrapping Compound Improved Alcolone, ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit po yan for bathing and other cleansing purposes. Family Wrapping Alcohol parang DCRH sabok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Wrapping Alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Yun daw ho mga nagtitrekking sa ang tawag dito, Mount Matutum. Mas kilala kasi sa trekking ang Mount Apo kasi nga may mga established trails dyan. At saka pagka nandun ka sa peak, mas nakikita ho natin, mas makikita ho ninyo yung malaking bahagi ho ng Davao region. Kagandang scenery, ha? At saka marami pa rin ho mga wild orchids dyan. Magandang umaga, Pilipinas! 15 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. Labinwalong minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Inuutos ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalakas sa maritime security at maritime domain awareness ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea. Ito ay sa pamamagitan ng Executive Order No. 57 na pirmado ng Pangulo. Ayon sa Pangulo,
Sa kabila ng efforts ng mga bansa na mapanatili ang stability at security sa maritime domain, patuloy naman ang seryosong banta. Hindi lamang sa territorial integrity kundi pati na rin sa kapayapaan at kalayaan ng mga Pilipino. Sa ilalim ng EO57, i-reorganize ang National Coast Watch Council at papangalanan ito bilang National Maritime Council. Layo ng NMC na gumawa ng mga polisiya at stratehiya para sa epektibong governance framework para sa maritime security at awareness. Inatasan din ng NMC na gumawa ng guidelines para sa epektibong implementasyon ng EO57 sa loob ng 60 araw. Kabilang sa mga ahensyang bubuo sa National Maritime Council, ang Department of National Defense, National Security Council, Department of Agriculture, Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources, and Department of Foreign Affairs, Department of Finance, Department of Interior, Local Government, and DOTR, habang magiging miyembro din ito ang Solicitor General at ang Director General ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Walang naitalang maritime incident sa mga pantalan ngayong Semana Santa sa kabila ng pagsisimula ng pagsisibalikan ng mga biyahero patungong Metro Manila. Yung iba siyempre pauwi naman ang mga probinsya. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Rear Admiral Arman Balilo, may kabuang 173,000 outbound passengers ang naitala ng Coast Guard hanggang nitong Easter Sunday. Sinabi ni Balilo na bagamat may ilang mga pantalang nakaranas ng bahagyang pag-aantala ng biyahe, nanatili pa rin na manageable naman ang mga ito. Sa pagtatapos ng Holy Week Exodus, marami rin daw na o maaari pa rin daw lumuwag ang heightened alert status ng Coast Guard. Kasi nga po, wala na sila masyadong babantayan. Pero naman, dapat manatili pa rin yung pagiging mapagmatyag sa lahat ng pagkakataon. Nagbabala naman ang Department of Health sa posibleng pagkadali ng tetano ng mga Katolikong nagpenitensya nitong Semana Santa. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, makabubuting magpaturok ng anti-tetanus vaccine, kumonsulta sa mga doktor kung kayo po'y nagkaroon ng sugat. Maaari niyang ikamatay ang tetano kung saan kabilang sa sintomas nito ang paninigas ng bibig at kumbulsyon. Hinikayat din itayag ang mga nagpenitensya na huwag mag-self-medicate gaya ng paglublob sa tubig dagat dahil sa munoy natural healing. Kasi ang pinakamaagang atake ng tetanus, 3 araw lang. Ang maninigas yung bibig mo, hindi mo na mabubukayan. Tapos may kukumbulsyonin pa. At pag ang tinamaan yung ating paghinga, ayun. Yun ang dahilan kung bakit may mamamatay po sa tetanus. Oo, naman sana. Magpapakuna. Yung iba kasi lumulutong lang sa tubig dagat at sila, dahil sa may natural healing yung tubig dagat, ay gagaling na yung sugat sila. Samantala, hindi lamang mga bata kundi pati mga matatanda dapat ding magpabakuna laban sa sakit na pertussis at tosperina. Ayon sa public health expert na si Dr. Tony Lechon, karamihan kasi sa naitatalangkasan ng pertussis ng Department of Health ay mga sanggol na hindi naman lumalabas ng bahay. Ayon kay Dr. Lechon, maraming adult ang maaaring maging carrier ng sakit pero hindi alam na sila'y asymptomatic. Ayon sa doktor, maaari namang ang mga matatandang galing sa labas ng bahay ang nagkakalat ng sakit sa loob ng kanilang bahay. Kaya't mahalagang magpabakuna na rin sila. Sa pertussis cases kasi, ang napag-alaman namin, ang unvaccinated young infants and children were affected. Pero a lot of the adults are mildly symptomatic sa mga magulang. In short, yung mga adults, ang carriers, na nagtatransmit ng infection. So kung mababa ang bakuna sa mga bata at mababa ang bakuna sa adults, magkakaroon ka talaga ng outbreak. Ayun. At ang payo din naman ng iba pang mga doktor, talagang i-boost natin ang ating immune system sa pamamagitan ng pagpapahinga. Ayan, iwas puyat.
Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon kung talagang hindi may iwasan ang puyat, syempre, kasunod yan, pagod, stress, kinakailangan natin ng proteksyon laban ho sa ganyang klase ho ng mga problema. Mag-Ultabayo. Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration at kahit ito'y nire-recommenda ho ng mga doktor. Ano pong ginagawa ng Ultabayo? Bagamat ito'y tumutulong para tayo ho'y magkaroon ng magandang tulog, syempre, pagka magandang tulog, may magandang gising. Habang nagkakaroon ho tayo ng magandang tulog, yung po namang mga toxins sa ating katawan, inilalabas ng ating utak. Ayan, Kaya napapalakas ho nito yung mga tinatawag na plasmatistoid dendritic cell. Basta, ayun. Ano yan? Immune system ho natin. Pinapagana ho yung immune system natin. Yun pala yung nag-activate ng commander ng ating immune system. Ayun. Kaya para ho sa mga hindi maiwasan ho na magpuyat, may stressful na buhay, suportahan ho natin sa pamamagitan ng food supplement na Ultabayo. Available po yan sa Teoxysil Ventures. Pagka bibili ho kayo ng Lazada, sa Lazada at Shopee, siguraduhin ninyong galing ho yan sa Teoxysil Ventures. O dili kaya punta ko kayo ng Mercury, Amesco, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ngayon, kung may mga concerns pa ho kayo, kung paano ito makatutulong sa inyo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580. Sa panahon ngayon na matindi ang kinakaharap nating stress sa buhay, hindi maiwasan ang puyat at pagod, kinakailangan nating magkaroon ng matibay na kasangga. Yan po ang kauna-unahang postbiotic food supplement sa Pilipinas na Ultabayo. Ayan, 0917-110-6580. Diyan ho kayo makipag-ugnayan. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Baler Aurora at doon ho sa nagtatanong, doon sa scholarship na binabanggit ho natin mula sa TESDA, dito ho kayo tumawag 0917-527-5302. Ulitin natin 0917-527-5302 o sa 824-31590. Magandang umaga, Pilipinas! 25 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:29, saan mamimigay ng pera si Sherwin Alvaro ngayong araw na ito? Resume na? Resume na ba? Malo? Sige, mamaya bigyan niyo sa akin kung saan magtutungo si Sherwin, para lakasan na nila yung kanilang mga radyo at mga telebisyon, Matsyempohan sila ni Sherwin. Pero bago ho natin ibigay yan, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Kaobet Badrina mula sa Pag-asa. Kaobet, good morning! Magandang umaga, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Wala tayong bagyo na in-expect at least for this week. Ngayon ng unang araw ng buwan ng Abril, in-expect natin mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkita at pagkulog ang maranasan sa ating bansa. Normally, nangyari yan sa hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga localized thunderstorms. Samantala naman, ang mas binibigyan ng pansin natin ngayon, yung init ng panahon, particular na nga sa ilang bahagi ng ating bansa na maaaring makaranas ng matataas ng mga temperatura. Dito sa Kamaynilaan, nasa 25 to 34 degrees Celsius yung agwat ng temperatura. Ang heat index o yung nararamdamang init maaaring umabot hanggang 38 to 39 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, 27 to 31 degrees Celsius, maaaring naman umabot hanggang 36 to 37 degrees Celsius yung heat index. Habang sa Metro Davao, 24 to 34 degrees Celsius, maaaring naman umabot na hanggang 39 degrees Celsius yung heat index o nararamdamang init. Ito po kadalasan nangyayari bandang tanghali around 2 to 4 p.m. o 2 to 3 p.m. Samantala naman, for this month of April, hanggang isang bagyo yung expect natin na maaaring mabuo papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan po yung ating monthly outlook para sa buwang ito. So yan po ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga. Saan ang gagaling ka, Obet, yung sama ng panahon? Bandang Mindanao?
Wala po tayo in-expect. Wala po. Generally fair weather. Yung binabanggit ko po ay for the month of April hanggang isang bagyo yung in-expect natin. Sa buong buwan po yun. Sa buong buwan. Ang tawag po namin doon ay monthly outlook. No? Oo, pero usually saan mang gagaling yan pag ganito ng April? Usually po dito sa may eastern section po, either sa eastern section ng Visayas, kadalasan po doon, eastern section ng Visayas. Okay. Anong projected natin na heat index today? Hanggang 38 to 39 degrees Celsius po. Wow! Susmi, Ginoo. Sige, magbawang kayo ng pananggalang ha, tsaka mag-sunblock ka. Para, mabuti sana kung kasing tisoy kayo ni Kaobet, ha? Pero ang dami pa rin nagsasunbathing ngayon, ha, Kaobet? Lalo na yung mga tisoy, yung mga mistisa, no? Anyway, yun po yung ngayon. Nabiyayaan sila ng puti, okay lang. Tayo na umaasa sa gluta para magkaroon ng panibagong pag-asa, wag na muna. Thank you, Kaobet. Salamat po. Ay, doon sa mga umiinom mo ng gluta, ha. Sabi ho ng mga doktor, masama din ho yung masyadong yung nag-self-medicate ka, ha? Di ba? Yung nga pinapaniwanag sa atin ni Ginoong Brian Posadas, ang sinasabi niya, masama din yung kahit pasibihin mo food supplement yan kuminsan, masama din nag-overtake ka, nag-take ka ng sobra dahil makaka-apekto pa rin yan sa inyong kidney. Yan, sige. Anyway, sa mga susunod na pagkakataon, pag-usapan natin yan, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Eto na. Standby na ho kayo, ha? Ang malakas location natin ngayon ay Barangay Hulo, dyan po sa Mandaluyong City. Ayan, ha? Antamayanan po ninyo at nag-iikot na dyan po sa may Barangay Hulo, Mandaluyong City, si Sherwin Alparo. Standby na kayo. Lakasan nyo na inyong mga radyo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! May panibagong gimmick ang nadiskubre ng Bureau of Immigration sa mga human trafficker upang makalusot sa kanilang pagdadala ng mga sex worker patungo sa ibang bansa. Tinukoy ni Immigration Commissioner Norman Tansinco ang Bitbit Scheme, kung saan bitbit na mga human trafficker ang kanilang biktima na kanilang ipinapakilalang partner. Noong March 22, naharap sa NAIA Terminal 3 ang isang lalaki na may kasamang Pinay na di umano'y kanyang girlfriend. Pero nagduda ang mga otoridad dahil kababalik lamang ng bansa ng suspect. At noong huling umalis siya patungong Kota Kinabalu, Malaysia, may kasama din siyang ibang babae na kanyang ipinakilalang partner din. Pero hindi na bumalik ng bansa. Ayan, akala nyo makakalusot kayo, ha? Doon na diskubre na ginagawang sex worker ang mga babaeng kanyang isinasama sa Malaysia. Sasampahan ng suspect ng paglamag sa Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2022. Kasunod dito ng nabistong suspect naman noong March 22 sa NAIA Terminal 3 din, kung saan may kasama siyang babae na ipinakilala niyang lover doon. Ayan. Akala nyo makakalusot kayo. Yung record ng inyong kasama, tinatandaan din ho yan. Congratulations sa mga matitinik nating mga immigration officer, ha? Nanindigan naman ng Department of Public Works and Highways na may basehan sa tuwing nagbubungkal at pagkukumpuni ng mga kalsada. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni DPWH NCR Director Loretta Malaluan, ina-assess nila ito at isinasa ilalim sa preventive maintenance upang mapigilan ang tuluyang pagkasira. Nagkakaroon kami ng mga inventaryo ng ating mga kakalsadahan at inspection po. May regular inspection kami. So, visibly, minsan ang tingin po natin ay maayos pa yung ating kalsada or daan. Pero sa assessment po namin, ay lumalabas na ito po ay meron ng depekto na dapat ayusin. Dagdag pa rito, humingi ng permiso sa Metropolitan Manila Development Authority ang DPWH at ito rin ang nagtatakda ng mga road repair at closure. Kami po ay humihingi ng permiso sa MMDA po. Dahil nga alam natin na kapag nagsara kami ng kalsada, ay magiging isang sanhi ito ng trapiko dito sa ating Metro Manila. Kaya po ang MMDA naman po ay sila ang nagbibigay sa amin ng permiso kung kailan kami pwedeng gumawa dito sa ating mga daan.
Madalas na inireklamo ng publiko ang pagbubungkal ng mga kalsada sa NCR na naging sanhi ng mabagal na usad ng trapiko. Caloocan PNP naka-alerto pa rin sa mga bus at LRT station kasi inaasahan pa rin ang pagdagsa ng mga papauwing mga pasahero. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. May buntag, Edwin. Kahit buntag ko Edel, natiling naka-alerto pa rin ang persa ng Caloocan Police sa mga lansangan o lungsod, partikular na sa mga bus terminal, Rizal Avenue, sa mga LRT station ngayong araw. Ayon kay Police Colonel Rodel La Cuesta, inasang marami pa rin naman dadagsa sa mga sasakyan ng bus at LRT, maging sa EDSA Carousel mula sa mahabang bakasyon sa mga probinsya ng Northern Luzon. Pagkamat marami naman yung dumagsa sa mga bus terminal hanggang kagabi. Pero marami pa rin naman ngayong umaga dahil hindi naman nakisabay kahapon sa pag-uwi ng mga nagsipagbakasyon. May mga nakatalaga pa rin assistance desk sa Monumento Circle, Rizal Avenue, MacArthur Highway at border ng Quezon City at Caloocan. Nakakasa pa rin ang mga tauhan naman itong si Retired General Bernard Tambawan ng DPSTM para magmanto ng daloy ng trapiko ngayong araw ng Lunes para naman doon sa mga papasok sa mga paaralan at mga opisina. Wala pa rin sa kauranan sa Pilipinas. Disa rin sa Kusares 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Ay may paalala nga pala si Professor Andy Pereira, ha? Ngayon pong April 1, mag-ingat daw ho tayo sa mga manloloko, ha? Beware of scams on April Fool's Day. Pero matagal na ho tayo nai-scam. Tuwing may eleksyon, nai-scam ho tayo. Nagpapa-auto din naman tayo. Nagpapa-scam din ho tayo. Kaya sanay na tayong may scam. Pero ito alang scam, ha? Ito, tulong ho natin sa mga magsasaka, ha? Ang pagtangkilik ho sa produkto ng mga magsasaka, lalong-lalo na itong tangerine chocolate na produkto ho ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan ho sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot. Dinala ho dyan sa lalawigan ng Quezon, itinanim ho sa ilalim ng manyugan para mag-produce ho sila ng iba pang mga high-value products sa halip na umasa lamang sa kopra. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate, available naman sa tangerinechocolate.ph at ang mga raw materials na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Gawang lokal pero ang taste global, ibang dating. Kita ho ninyo, packaging pa lang, panalo na. Kaya sana po, ganyan ho lahat ang mga LGU, sinusuportahan ho ng husto ang ating sektor ng mga magsasaka. Ang sabi nga nila, pagka mahirap daw po ang mga magsasaka, asahan ho ninyo, mahirap din ang isang bansa. So ganun din, kaya isang lokalidad, hindi mayaman ang mga magsasaka, asahan natin, hindi din humaunlad ang isang lokalidad, ang isang lalawigan. Kaya muli, nagpapasalamat po tayo sa inyo pong tuloy na pagtangkilik sa tangerine chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Ready na sa may Mandaluyong area si Sherwin Alparo. Sherwin. Yes, hello, magandang umaga. Yan, no? Kahit na umaga-umaga, nakalutang pa rin yung buwan. Buwan ba yan? Buwan yan, no? Tapos walang kaulap-ulap. Akala ko madumi lang yung screen ng TV. Hindi naman ba yan eh. Pero buwan ba yan? Skyline. Dumi Linis, grabe. Sabi sa'yo, linis yun. Maalipalas na ngayon ng Ilog Pasig. Hindi naman. Saan banda yan? Sa may Barangay Hulo. Barangay Hulo. Dito mo naman yung walkway dito. Linis napakalinis. At dahil malinis nga ang promenade, dito, may malakasang nakikinig sa DZRH. Itong kainan na to, dito sa may Barangay Hulo, Mandaluyong, inaabutan natin na nakatutok dito sa DZRH. At magandang umaga po, tatay. At ano yung pinakikinggan yung programa? DZRH po. Ano programa po yan?
Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas. Saan kayo nakikinig? May Bluetooth? Yan, Bluetooth. Plus, cellphone. Cellphone po. Ayun, nasa ibabaw ng ref. Ayun, no? Galing Oo. Huling-huli. Huling-huli si Kuya, ha? In flagrante delicto, ha? Matagal na kayo matagal na ako kayo nakatutok sa leader. Matagal na po. Nasa Lopez, Quezon pa po kami. Ba talaga, Nagluluto sila ng agahan. Sarap, oh. Sarap, oh. Ano po ito? Carne Norte. Ano po ito? Hinahin nyo na yung volume nyo. May delay, Ano nila? Pakitanong nga anong specialty nila. Parang kaldereta yan, ha? Sarap, ha? Ano to? Caldereta? Chicken apritada. Chicken apritada pala. Hindi tayo maroon sa ulam talaga. Igado. Ito ay creamy mushroom tofu. Wow. Ano kanina gulay, yung pala creamy mushroom tofu. Ayun, no? Masarap po. Pero anong expertise ni Kuya? Lahat yan. May kari-kari pa kayo. Talagang buwelo ngayon pagkatapos ng Semana Santa. Buwelo na ng kari-kari. Sino naman paborito yung announcer? Si Anthony Taberna at saka si pangalan? Angelo Palmone. Sorry. Okay lang ho yan. Pinakabahan. Pero yan, paborito mo si Angelo Palmone. Meron ka 1,000 pesos. Thank you, sir. Thank you po. Huwag nyo na bigyan ng agahan si Sherwin, ha? Tumataba na yan. Pinagre-reduce namin yan. Nagpapasting pa rin. Pero, eto, meron pa tayong pampapogi. Meron tayong Diesel Race t-shirt. Yan, no? Ano pa? At syempre, eto pa, meron pang isa. Ang pampasaya naman sa mukha ni Ma'am. Ma'am, meron din kayong grocery. Kita mo naman, ha? Maraming salamat. Sige po. Ingat po kayo. Ayan. Mabigat po ba? Mabigat po, sobrang bigat. Bigat po yan at mga dilata galing po sa DZRH. Sherwin, bakit naman sila nakikinig sa DZRH? Bakit nakikinig sa DZRH? Paborito po namin kasi mula pa po noon yan. Nasa probinsya pa po kami ng Quezon. Talaga nakatutok. Lagi na po namin pinapakinggan yan. Lahat po, pati drama, lahat po pinapakinggan namin. Lalo na po si Sir Angel Palmone po. Teka muna, anong paborito niyang drama? Sa balita. Anong paborito niyang drama, Sherwin? Yung drama po. Ano nga yun? Mula po nung Quintia Daily noong araw. Ayan. Si Matar. Ano po namin, maliit po po ako. Paborito niyo si Eng-Eng. Si Eng-Eng. Okay. Sige. Sherwin, thank you. Ha? Pero, walang anak sila, ano? Asan ang mga anak nila? Nandiyan po, mga tulog pa. Tulog pa. Oo. May bakasyon. Kasipag ng mga magulang nito. Sana lahat ng mga magulang nagsisipag talaga para sa kanilang mga chikiting. Congratulations po sa inyo, ha? Ayan, ha? Ideal na mga parents. Ayan. Thank you. Magkatuwang sa buhay. Magkatuwang sa hanap buhay. Sa pagluluto, magkatuwang pa rin. Yan, ha? Okay. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, tumutok lamang sa DZRH. Baka kaya nasusunod nating winner ng 1,000 sa DZRH mas malakas promo. RH number 6, Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Flash Report. Flash Report! Sabi ko na kanina, parang lindol yung naramdaman ko eh. Tama ba ako, Bal? Bal Gonzales, RH5. Bal, saan ang epicentro ng lindol? Kuya Angel, itong lindol na nangyari ngayong alas 5:16 ng madaling araw ay sa bayan ng Lingig, silangang bahagi ng bayan ng Lingig sa Surigao del Sur. Sa report na kalalabas lamang ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS,
Tectonic ang origin ng lindol na natukoy sa lalim na 10 kilometro. Dahil dito, nakaramdam ng intensity 5 ang bayan ng Hinatuan sa Surigao del Sur, habang intensity 4 naman sa lungsod ng Bislig sa Surigao del Sur, habang nakaramdam din ng instrumental intensity 3 sa lungsod ng Bislig at intensity 1 sa lungsod ng Tandag, doon pa rin sa Surigao del Sur. Ayon sa PBOX, asahan na magkakaroon ng pinsala sa mga ari-arian ang nabanggit na lindol, habang hindi naman na inaasahan na magkakaroon pa ng aftershocks. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Daniel. Guni-guni ko lang pala. Siguro ang likot ng upuan ko rito. Kaya hindi naman pala naramdaman dito. Provincial buses, pinapayagan pa rin bumasok ng EDSA hanggang ngayong araw. Ayon po sa MMDA, detalye na balita mula kay Angel Paro sa RH52. Angel. Kuya Angel, inaasahang mararamdaman hanggang ngayong umaga itong pagdagsa ng mga pasahero sa iba't ibang terminal ng bus sa Kalakhang, Maynila. Yan ang dahilan kung bakit naka-alerto pa rin ang Oplan Alalay Semana Santa na Metropolitan Manila Development Authority ngayong 1 ng Abril, bunsod ng magsisiuwian ng mga bakasyonista nitong Holy Week. Ayon sa MMDA, nakatao pa rin ang kanilang traffic discipline officer personnel, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan, lalo ngayong madaling araw kung kailan inaasahan ang dagsa ng mga tao doon sa mga terminal sa Cubao at sa Pasay City. Pansamantala pa rin pinapayagan ang pagpasok ng provincial bus sa EDSA, pero hanggang Cubao lamang sa Quezon City ang mga galing norte, at hanggang Parañaque Integrated Terminal Exchange at Pasay Terminals lamang yung mga galing sa South. Layo nitong tugunan ang pangangailangan sa mga pampublikong bus sa mga terminal dahil ubunsod ng mahabang bakasyon ngayong Lunes. Pwedeng dumaan sa EDSA provincial buses anumang oras, pero pagsapit ng ados bukas yan, 10 p.m. to 5 a.m. na lamang ang huling pagbayad sa biyahe ng mga ito sa EDSA. Sa kabila nito, balik na ang number coding scheme ngayong araw, partikular na sa mga oras na alas 7 ng umaga hanggang alas 10 at alas 5 na hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Daniel, at magandang umaga sa mga suki natin dyan sa San Nicolas, Pangasinan. At saka sa mga taga-Gapan City dyan sa Nueva Ecija, magandang umaga. Ha? Kalapit na lamang ho ninyo sa Clark, Pampanga. At saka dyan po sa mga kababayan natin sa Central Luzon. Huwag nyo kalimutan, may maganda pong ino-offer sa atin ang Westchester Realty. Yung pong pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term, 5% down payment, pwede pang gawing gives. At kung ngayon ho kayo bibili, may chance po kayong manalo ng 342 sa isang Asian destination. Ang proyekto po ng Westchester Realty ay napakalapit lamang po sa Clark International Airport at saka Clark Economic Zone. Yung po yung Samira, yung pong Severo Mabalacat, Severo Bacolor. At sabi nga ni Malu Cabral, flood-free area. Kasi yung anak niya doon nakatira. Ayan, kaya ano pang iniintay ho ninyo. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. After 7 days after take out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede na kayong maglipat bahay agad. Kaya hindi na kayo magtatagal pa ng pag-iintay. Plus, a chance na manalo po ng 342 sa anumang Asian destination, gaya na binabanggit ko. Yun yung pumunta ng Japan para sa Sakura Festival. Hanggang Mayo pa yan. Ito yung pagkakataon nyo. O kaya pumunta ng libre sa Thailand, sa Taiwan, sa Singapore. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Diyan po kayo magtanong ng karagdagan detalye. At bago ho kayo magpunta doon para mag-preserve, mag-practice na kayo mag-dart. Para sigurado, yung inyong tatamaan ng inyong lucky dart ay ang Asian destination na gusto nyong puntahan ng libre. Trip for two. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang. ASS na umaga. Teka, mali. Napindot ko pa na nung huli para doon sa stickering promo. Every Friday lang yan. Ayan, Huwag na kayo pumunta doon kay Sherwin para magpa-sticker. Iba ho, nag-iikot ho si Sherwin ng huhuli ng mga nakikinig. Hindi po para magpalagay ng sticker. Sa Friday pa ho yung ating stickering promo. Ayan, para klaro baka mamaya, hanapan nyo si Sherwin doon ng sticker. Wala ho siyang pamimigay na sticker. Nanguhuli po siya ngayon. Pahuli kayo. Magandang umaga, Pilipinas! Ito naman, 22,000 ang naghihintay na premyo. Mahiwagang tunog.
Ganun lang kasimple yan. Uy, sagutin nyo na. Galingan nyo na. Ayan, ha? Hindi na ako magbibigay ng dagdag na clue. Basta kahapon yung mga tumutok sa Radyo Henyo nakadali ng malupit na clue. Siguro naman mahuhulaan na ito ngayon, ano ha? Ang inyo pong masagot ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mga mobile number. Ayan, ha? Pero standing pa rin ho yung ating mga clue na nauna na ibinigay, ha? Na ito po ay ginamitan ng prinsipyo ng physics na ibinagsak. Ha? So, gravity. Ayan, ha? Tapos, ang prinsipyo ho naman ng geometry, ito ho'y may mga angle. Yung item number 1 at item number 2. Solid ho yung pareho. Ayan, ha? Ayan. Yun po yung mga items na ating, ayun po ang mga clue na ibinigay natin sa ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga San Francisco, Agusan del Sur. Sa mga taga Sugbo, may buntag. Option pa rin ang kampo ng dating Negros Oriental Representative na si Arne Tevez Jr. ang paghirit ng refugee at political asylum sa Timor-Leste. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, nakipag-usap siya sa mataas opisyal ng Timor-Leste nang bumisita siya roon noong March 28. Matayo ba sa nakalap na impormasyon sa law enforcement authorities ng Timor-Leste, walang nakitang ebidensya na nagtatago si Tevez dahil sa mga illegal na aktibidad o dahil sa terorismo. Sinabi ni Topacio na stricto ang Timor-Leste sa due process at kalokohan lamang umano ang pahayag ng NBA at ng DOJ na minamadali na ang deportation ng kanyang kliyente. O nga naman, saan ka naman nakakita na nagtatago, na nag-golf? Kaya lang, kinakailangan niya pa rin harapin ang kanyang mga asuntong kinakaharap dito sa Pilipinas. Isang patay, 15 naman ang pamilyang nawala ng tahanan sa sunog sa Navotas City. Nabatid kay North Bay Boulevard, Barangay Chairman Doming Elape. Isang stroke survivor ang 59 anyos na biktima na natrap sa loob ng kanyang tahanan. Agad ding ipinakremate ang bangkay nito alinsunod sa kagustuhan ng kanyang pamilya. Patay naman sa impormasyon na nanggaling sa Bureau of Fire Protection. Alas 3 ng madaling araw tumama ang sunog. Umabot lamang ng unang alarma bago na ideklara ang fire out alas 4 ng umaga. Iniimbestigan pang sanhin ng sunog habang tinatayang nasa mga 45,000 lamang ang halaga ng naabong ari-arian. Ganon. 15 families ang nawalan ng tahanan. Ang worth ng property nila 45,000 lang. Talagang komisyon, hirap kumuwenta itong mga taga-Bureau of Fire. Patay ang isang rider sa Dimataling, Zamboanga del Sur matapos barilin sa barangay Mahayag habang sakay ng kanyang motorsiklo. Ang biktima ay si Marjun Martinez Millaves, kilalang rider for hire naman sa lugar. Batay sa report palisipan sa mga kaanak at mga kaibigan ng biktima kung sinong nasa likod ng pagpatay dahil mabait naman daw at walang kaaway ang biktima. Nabatid na ikinalulungkot din ng isang money lending firm ang kanyang pagpanaw dahil sa pagiging tapat at masipag nito sa trabaho. Inaalam pa ng pulisya kung may kinalaman sa pagpatay kay Millanes ang kanyang sideline sa lending firm na paniningil ng utang, lalo na sa malalayo at mga liblib na lugar sa probinsya. Pero minsan talaga ang hirap po magpautang, ano ha? Pagka nagpapautang, bait-bait niyan, di ba? Lahat ng pakiusap, di ba? Ginagawa, tsaka lahat ng pangako kung kailan siya magbabayad. Pero pagka maniningil ka na, para bang ikaw pang mahihiyang maningil? Oo. Sabi nga sa Bisaya, utang lipay-lipay, bayad likay-likay. Sa mga manunuba dyan. Ay, masamang mag-wish ng masama sa kapwa. Hindi good yan. Hindi Christian act yan. Matisod sana kayo. O, tisod lang. Patay ang silamang taong gulang na bata matapos na malunod sa isang ilog sa barangay San Miguel, La Carlota City, Negros Occidental. Kasama ng biktima ang kanyang ama at nakatatandang kapatid nang pumunta sa ilog upang pakainin lamang ang kanilang kalabaw. Binalaan pa ng kanilang ama huwag pumunta ng ilog bago ito iwanan para umihi. Kaya lang sumama pala yung biktima at yung kanyang kapatid na lumangoy sa ilog.
Pagbalik ng tatay, nalunod ang biktima matapos mapunta sa malalim na bahagi ng katubigan. Ay, nga pala, paalala natin sa mga suki natin. Ay, Attorney Ran, Sir Brian Posadas, congratulations muli sa inyong bagong sanggol. Ayan, ha? Magandang gising natin, magandang tulog, syempre magandang gising. Mag-Ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na available ngayon sa market. Ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktora. Available sa 0917-110-6580 para ho sa mga gustong mag-avail ho nito. Pwede ho kayong pumunta ng Lazada, Shopee, dyan ho kayo umorder, o dili kaya sa Mercury, o dili kaya sa iba pang mga paunahing butika. Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, at Curamed. Pero available ho siya sa lahat ho ng mga branches ng Mercury. Ito ay nakatutulong para matugunan ang ating problema sa masarap na tulog. Anyari? Pinas! Ayun, hindi lang naiangat. So paano po? Paalam na ho tayo at susunod na sa ilang saglit ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay galing po kay Dr. Wanda Wallace. Ang sabi niya, your role as a leader is to bring out the best in others, even when they know more than you. Kaya sa mga bossing dyan na suplado pagka matalino ang kanyang mga staff, magpasalamat kayo sa halip na magalit. Ayan. ACS Balita, in just a while. Magandang umaga, Pilipinas!